Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang mapagpala at maligayang araw ng Pasko sa inyo at sa inyong pamilya. Salamat sa Panginoon sa araw na ito na kanyang ibinigay upang ipagdiwang natin at muli ay sariwain sa ating mga puso ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, ating Panginoon at tagapagligtas. Marahil sa dami ng okasyon sa buong taon, ito na ang pinakaabangan at pinakaimportante sa lahat. Mapabata o matanda, ito ay inaabangan. Minsan, pag umpisa pa lang ng taon, binibilang na natin kung gaano kalayo pa o kung gaano kalapit ang Pasko. At maaaring dito sa bansa natin, tayo na ang pinakamag-aagang mag-celebrate ng Pasko. Pagpatak pa lang ng September, magsisimula ng mag-decorate ang mga tao at magpatugtog ng Christmas song. We have a very strong of Christmas culture and maybe one of the strongest in the whole world. And when we celebrate, hindi po mawawala ang mga kaugalian natin katulad ng caroling, pagsabit ng parol, mga pailaw o Christmas lights at pagbuo ng Christmas tree. Siyempre, hindi rin mawawala ang paghahanda ng masasarap na pagkain na tuwing Pasko lang natin natitikman. Katulad ng bibingka, puto bongbong, hamon at marami pang iba. Higit sa lahat, hindi mawawala ang kultura natin sa pagbibigay ng regalo. And this culture ay nanganak ng iba pang mga kaugalian na may malakas na impluensya not just in our daily lives but also in our economy at sa ating politika. Katulad ng Christmas bonus or 13-month pay, alam nyo ba na hindi lahat ng bansa ay required na magbigay ng 13th month bonus? We are only one of the 25 countries that mandates this bonus. Not even the richest countries in the world mandates this. And for this reason, many people will have these resources to share with each other in terms of gift giving. At dahil dyan, na-invento rin ang iba pang mga salita katulad ng Christmas rush. Hanggang sa huling oras bago ang Pasko, nagmamadaling makabili ng pangregalo ang mga tao. Again, what is the effect of this in our daily lives? Number one, traffic. Dahil dito sa kulturang ito ay binago rin ng mga mall owners ang kanilang operating hours. Ngayon nga, mapapansin natin, umaabot na hanggang 11 p.m. at minsan pa hanggang midnight ang pagsasara ng mga mall upang bigyan ng pagkakataon ng mga tao na makahabol, makabili pa ng kanilang mga regalo. Sa ibang lugar naman, magdamagan ng Tiangge at night market, lalo-lalo na katulad ng Divisoria. For this day, inggit pa nating aalamin ang pinagmulan ng kaugaliang ito. Sama-sama nating pag-aaralan ng unang mga regalo na inialay sa paanan ni Jesus na dinala ng mga pantas. Sino ang mga taong ito at ano ang kahalagaan nito sa atin bilang mga Kristiyano? Upang higit nating maintindihan, basahin natin muli ang batayan ng ating pag-aaral at ito po ang sinasabi. Matatagpuan ang batayan ng ating pag-aaral sa Mateo, Kabanatang 2, talatang 1 hanggang 12. At ito po ang sinasabi. Ang pagdalaw kay Jesus. Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas mula pa sa silangan noon na dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan na ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan at sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? Tumugon sila, sa Bethlehem po sapagkat ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Huda. Sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos sila ay pinapunta niya sa Bethlehem at ganito ang bilin. Hanapin ninyong mabuti ang sanggol kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. Pagkarinig sa bilin ng hari, sila ay nagpatuloy sa paghahanap
Ang bituin na nanguna sa kanila mula sa silangan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Ganon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nitong ginto, insenso, at mira. Nang papauwi na ang mga pantas, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes, kaya't nag-iba na sila ng daan pauwi. Mula sa ating mga talatang nabasa, ipinakita ang pangyayari sa pagbisita ng mga pantas at maaring ilang paglilinaw, corrections maybe, ang nais nating suriin in comparison on how we traditionally understand the narrative. Most of the time, makikita sa mga bahay ang mag-set up ng Belen or nativity scene. Makikita sa isang typical na Belen na complete cast agad. Makikita si Jesus na nasa isang sabsaban, kasama ang kanyang mga magulang na si Jose at Maria. Nandun din ang mga pastol na unang tinawag at pinagsabihan ng magandang balita ng pagsilang ni Jesus. Magkaminsan, mayroon pang mga anghel sa paligid at hindi mawawala, syempre, ang tatlong pantas na may hawak na mga regalo. But if we're going to go back to verse 11, ang sabi niya dito, pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Papansinin po natin yung ginamit na salita. Hindi po niya sinabing pagpasok sa bahay nakita nila ang sanggol sa isang sabsaban sa piling ni Maria sa kanyang ina, which indicates that it took time for them before they found the young Jesus. At sa Greek wordings po, ang ginamit na translation is the word paidion, which basically translated as a young child. Maaring during this time, gumagapang na o baka nga naglalakad na ang ating Panginoong Hesus nung makita siya ng mga pantas. Ang ginamit na titulo sa mga taong ito ay mga pantas, wise man, or magi ayon sa Bible at hindi mga hari. Traditionally, tinatawag natin silang tatlong hari. Minsan pa nga binibigyan pa ng pangalan. Maaring dahil sa halaga ng dala nilang mga regalo, kung kaya't tinawag silang mga hari because these gifts are really very very valuable. At isa pang paglilinaw, maaring hindi lamang sila tatlo. According to many commentaries, ang mga pantas na ito ay may mataas na katungkulan sa lipunan at sa bawat paglalakbay nila, sila ay sinasamahan ng isang hukbo ng mga sundalo para sila ay proteksyonan. These are VIPs. These people are very important. They were religious professors, they are philosophers, they are scholars who were highly educated in many fields including religion, astronomy, and even astrology. They are also considered as kingmakers. Kaya ganun na lamang yung respeto, and they are very influential individuals kung saan sila nanggaling. Ang sabi nila dito, they came from the east o sa silangan o sa tansya ng mga Bible scholars ay nanggaling sila sa Persia or sa Babylon kung saan naglingkod si Daniel. Hindi rin malayo, sabi nila, na si Daniel din ang nagturo sa kanila ng mga propesiyang ito. But what really is the significance of the three gifts of the Magi's? Ano ba talaga ang kahalagahan ng tatlong regalo na ito, tatlong handog na ito na dala-dala ng mga pantas? Ang sabi sa ating binasa, sila ay nagdala ng ginto, which gave us an indication that these people actually acknowledge his kingship. Why? During the time when this is happening, during the time of event, gold is the most obvious, most precious, monetarily valuable gift na dala-dala ng mga pantas. Maaring sa panahon natin hindi natin maintindihan gaano ba kahalaga ang frankincense, gaano ba kahalaga ang myrrh. Pero kapag sinabi natin ginto, alam agad natin yung value niya. Actually, hanggang ngayon, the monetary value of gold
is also still being used. Hanggang ngayon po, ang batayan ng yaman ng ating piso ay kung gaano karami ang resources natin ng ginto. In the Bible, gold is mentioned to have many is mentioned to be a symbol of both physical and spiritual wealth. At hindi lahat ay may kakayanan noon na magkaroon nito maliban sa mga royalties. Kung maaalala rin natin, even the temple, when it was being built, nababalutan niya ng ginto. It gives an indication that this is a place of kings. This is a place of high value and of royalties. When the Magi brought it as a gift to Jesus, it was most likely symbolic of their acknowledgement of his authority as king and his status as a royalty. Kung babalikan po natin ang ating binasa, sabi niya, hinahanap nila ang hari ng mga Hudyo. Saan isinilang ang haring ito? They are looking for a king, and it is just right to give them gifts fit for a king. And gold is the most obvious way of doing that. The second gift na na-mention po is frankincense. We don't know how valuable it is today, but according to commentaries, it is an expensive perfume which is made of a hardened gum-like material or a resin coming from the trunk of the tree Boswellia. So, the tree of Boswellia looks like this. Ang punong ito ay kinakayod yung balat upang lumabas ang katas, at pag tumigas ang katas nito ay nagiging frankincense. It is pure incense. Actually, ang literal na translation ng frankincense ay pure incense. In biblical times, it was considered to be the best kind of incense. It was so valuable that only the very wealthy could afford to use it. Though considered to be a medicinal substance that cure a wide variety of ailments, mas madalas itong gamitin bilang insenso. Throughout ancient times, many cultures used incense in their worship, as the rising smoke was a great representation of our prayers rising to heaven. And even now, until now, incense in many religions are also being used as part of their worship. In the Old Testament, frankincense is mentioned as one of the 4 major components of the sacred incense burned by the Jewish priest in the sanctuary. The gift of frankincense to Jesus by the Magi would have signified his divinity and his future as high priest. It is of great value, also made it an excellent gift for the new king. Alam ng mga pantas na ito kung paano magregalo sa isang hari. Ang pangatlo pong regalo na nabanggit ay myrrh or myrrh. It is a specific kind of costly, also very valuable perfume made from rare thorn bushes in Ethiopia or in Arabia. Ito po ay ginagamit sa tatlong pamaraan. The first one is to be, as I mentioned, it is used as a strong and valuable perfume. Makikita po in the records of Esther, sabi niya dito, nabanggit po yung myrrh. Sabi niya, before each young woman was taken to the king's bed, she was given the prescribed 12 months of beauty treatments, which 6 months with oil of myrrh. Second, use of the myrrh is as a pain reliever. Kung matatandaan niyo po, habang nakapako ang ating Panginoong Hesus, siya po ay binigyan ng alak na merong myrrh. At sabi niya dito, in Mark chapter 15 verse 22, they offered him wine drugged with myrrh, but he refused it because Jesus knows that hindi na niya mararanasan, hindi na niya mararamdaman yung sakit kapag ininom niya yung alak na iyon. At sa pangatlong gamit ng myrrh
It is used as an embalming agent. In John chapter 9 verse 38 to 39, particularly in verse 39, sabi niya, when Joseph of Arimathea asked for the body of Jesus, siya at ang kanyang kasama na si Nicodemus, he was accompanied by Nicodemus, the man who earlier visited Jesus at night. Sabi niya, Nicodemus brought a mixture of myrrh and aloes, about 75 pounds. So, kung papansinin natin, with the usage done for this particular item, yung myrrh, sabi niya, the item comes in full circle. Quoted, the Magi present this gift to him at birth. He receives a taste of it right before he dies, and they embalm him in it. Maaring hindi angkop, na regalo ito para sa isang bata, but it signifies the truth about the real purpose of the king. And we all know that having this gift, the three wise men acknowledge the real purpose of Jesus, which is to die for us in the cross. Inihayag ng mga pantas ang kumpletong kwento ng mabuting balita. Maaring hindi nila ito ganap na naiintindihan noon. Maaring ang naiisip lamang nila ay ang katuparan ng propesiya. Maaring ito ay isa lamang alamat. Pero isa ito ang katunayan na gumagawa ang pagliligtas ng Diyos at maaari niyang gamitin ng kahit na sino upang ipahayag ito. Jesus came down from heaven as King to fulfill His priestly duties and deliver the promise through His death on the cross for our sins. At ang tatlong regalo na ito narrates that story about the gospel. Christmas present us with the gospel. At ang mabuting balita nito na ito demands us a response. Maybe for the Christians, Christmas calls us to worship, and it is about choosing to worship Jesus about everything else. Higit pa sa halaga ng ating mga regalo, higit pa sa maibibigay natin sa Kanya physically. But it is about acknowledging His kingship, His rule over us, His divine priesthood, and His real purpose, that He died for us at that cross to save us from our sin. Maybe for the non-believers yet, it is a decision to make whether to accept the amazing gift of the divine giver. Tayo pong lahat ay sumandaling manalangin. Panginoon na dakila at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po muli sa inyong kabutihang loob sa amin. Salamat Panginoon sa pagpapaalaala ninyo sa pamamagitan ng tatlong regalo na ito na dala-dala ng mga pantas na matagal nilang hinanap at hinintay ang pagdating ninyo. Nagmula pa sila sa malayong lugar kung paanong itinaboy sila, tinanggihan sila ng mga tao na malapit sa kanila, ang mga pantas na ito na nanggaling pa sa malayong lugar that kept that promise, that kept that prophecy, gave us a realization of the real value of what we celebrate today. Salamat Panginoon, sapagkat sa pamamagitan ng mga pantas na ito ay natuto kami on how we are going to value and acknowledge your kingdom, your kingship, your power over us, your divine priesthood, your healing, at ganun din naman your real purpose in our lives. Nawa Panginoon sa araw na ito ay sumariwa pa sa aming mga puso ang tunay na halaga ng aming pagdiriwang. Hindi lamang sa tradisyon, hindi lamang sa kultura, kundi sa totoong halaga nito sa aming mga buhay. Binabalik po namin ang lahat ng papuri
tinataas namin at tinatanghal ang inyong pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon, and again, have a Merry Christmas.